Kung gaya namin ay gulong-gulo na rin kayo sa usapin ng Chacha at ng Constituent Assembly o yung CONAS, bibigyan lamang po namin kayo ng mas simpleng update. Sa kabila po ng bangayan at ng urong-sulong na usapin ng Chacha, sa darating na Miyerkules, March 13, itutuloy na rin po ng Kongreso ang kontrobersyal na Constituent Assembly o CONAS. Opo, irerekta na raw ng ang CONAS sa kabila ng patuloy na agam-agam ng Senado. Ito rin po ay kahit hindi pa rin nare-resolba ang isang napakalaking tanong kung paano nga ba talaga ang proseso ng Constituent Assembly. Ayon po sa liderato ng Kongreso, ipapasa nila sa second and third reading sa March 13 ang Resolution of both Houses number 7. Ito po yung panukala na nagsusulong ng tatlong amendments sa 1987 Constitution, ang pagtanggal ng foreign restrictions sa education, advertising at public utilities. Hindi lang po ganong kontrobersyal yung mga amendments na yan, lalo't napagkasundo na po yan dati pa sa Senado. Ito po ang mga mas kontrobersyal na issue. Sa kabila ng unang napagkasunduan, inunahan ng Kongreso ang Senado sa pagsulong ng CONAS. Noong Enero, nagkasundo kasi si Speaker Martin Romualdez at Senate President Mig Zubiri na hahayaan muna nila ang Senado na i-adapt at i-adapt na lamang ng Kongreso ang napagkasunduan ng mga senador. At hindi nga po yan natupad. Ang Senate version, ang Senate Resolution or ang Resolution of both Houses number 6 ay nasa committee level pa rin at mukhang hindi po matatapos bago magmayo. Pero ang House version, iraratsada na nga nila sa dating na Miyerkules. Pero ang pinakamalaking kontrobersya ay ang proseso o yung kakulangan na proseso ng CONAS, lalo na po sa sistema ng botohan. Sa Article 17, Section 1 ng Constitution, hindi naman kasi nakalagay kung paano gagawin ang CONAS. Katunayan, hindi nga binabanggit doon ang katagang CONAS or Constituent Assembly. Ang nakalagay lamang, pwede ang pag-amyenda sa pamamagitan ng 3/4 vote ng Kongreso. Sa Senate version ng Charter Amendments o yung RHB number 6, klaro pong nilagay na voting separately ang Kongreso at ang Senado. Ang pangambanga kasi ng mga senador ay malulunod ang kanilang boto sa dami ng mga congressmen, 315 versus 24. Sa bersyon naman ng Kongreso, wala pong ganito. Nakalagay lamang upon a vote of 3/4 of all its members na pwedeng i-interpret na voting separately or voting jointly. Sa bagay, kung itutuloy nga ng Kongreso ang CONAS ito sa Miyerkules, talagang magiging voting separately na sila dahil ayaw pa rin itong aksyonan ng Senado. Sa ngayon, ayon kay Senate President Mig Zubiri, medyo alanganin pa siya kung makukuha niya ang 3/4 vote ng Senado para sa CONAS o 18 senador. Pero kasi kung may 7 senador lamang na tumutol dito sa CONAS, lubog na po kaagad itong CONAS. Isa pang hindi pa rin malinaw kung pwedeng magkahiwalay ang deliberasyon ng dalawang kapulungan o kung kailangan pa bang mag-officially convene ang isang Constituent Assembly. Sa ginagawa kasi ngayong CONAS, parang nagpapasa lamang ng ordinaryong batas ang dalawang kapulungan. Kung tutusin, yan ang isa pang problema. Sa ordinaryong batas, mayroon pong tinatawag na Bicameral Conference Committee na ang trabaho ay i-reconcile ang mga pagkakaiba ng bersyon ng Senado at ng Kongreso. Para kasi sa isang batas at lalo na po sa isang konstitusyon, kailangang eksaktong-eksakto ang bawat kataga at pati ang mga punctuation. Kung sa botohan pa lamang ay hindi na nagkakasundo ang bersyon ng dalawang kapulungan, wala magsasaayos nito para sa isang Constituent Assembly. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.